Pagkatapos matanggap ang utos, agad na inatasan ni Tio Li ang mga tauhan. Tio Sheng, tumatanda ka na. Hindi ka dapat lumahok sa ganitong bagay. Bukod pa rito, kailangan ka namin dito upang hawakan ang kuta. Nang marinig ito, sinabi lang ni Tio Sheng ng Hang. Kung gayon kayo, Old Li, mag-ingat din. Ang operasyon na ito ay napakamapanganib. Zhang Qi, Xiao Kai, Shan Shan, Zishuan, Liu Chao, Shanjia, kayo, kasama si Kuya Chong, ang mga taong ito ay sasama sa akin. Ang iba pa ay mananatili at magbabantay sa base. Saktong-sakto, si Xiao Shuai, na nasa tabi, ay hindi na makaupo ng matagal. At ako, gusto kong lumahok sa operasyon na ito. Nang marinig ito, mabilis na namagitan ang nanay ni Xiao Shuai upang pigilan siya. Ang digmaan ay para sa mga matatanda, bata ka pa, huwag kang makisali dito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Xiao Shuai. Hindi na ako bata, isa na akong lalaki. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagsimulang tumawa si Tio Song. Huwag kang mag-alala, nanay ni Xiao Shuai. Ang lakas ni Xiao Shuai ngayon ay hindi mahina, kahit sa gitna ng core ng grupo, lalo na laban sa mga zombie. Hindi masamang bagay para sa kanya na maranasan ang mga bagay na ito ng maaga. Magbibigay ako ng mas maraming atensyon at paprotektahan ko siya. Di nagtagal, oras na para manghuli ng Tentacle Man, at dumating ang kalbong lalaki sa tamang oras kasama ang kanyang grupo. Ito ang lugar, sabi ko. Paano natin siya ilalabas? Sinisenyasan ng kalbong lalaki, huwag kang magmadali. Mayroon kaming mga paraan. Agad akong naging alerto at nagmasid sa aking paligid. Di nagtagal, napansin ko ang ilang hindi karaniwang galaw. Kaya, tumingin ako sa tuktok ng gusali. Doon siguro nagtatago sina Tio Li at ang iba pa. Tulad ng inaasahan ko, si Tio Li ay gumagamit ng mga binocular upang subaybayan ang bawat galaw sa lugar. Partikular din akong nag-utos sa kanila na huwag lumapit ng gusto sa country park bago kami kumilos sa grupo ng kalbong lalaki, at maglagay ng kanilang mga lubod ng maaga. Kapag nagsimula ang labanan, si Tio Li at ang kanyang grupo ay maaaring pumasok mula sa gilid. Ang hindi ko inaasahan ay ang paraan ng kalbong lalaki ay isang batang lalaki. Ginamit nila ang bata bilang cane upang ilabas ang Tentacle Man. Pumasok ka sa parke. Nang marinig ito, puno ng pagkalito ang batang lalaki. Hindi ba sinabi mo na gusto mo kaming magdala ng mga gantimpala? Nang makita ito, naguluhan din si Li Cheng. Ate Ling, anong nangyayari? Ngunit ang babaeng nakasalamin ay sumagot lang ng may paghamak. Ang Tentacle Man ay patuloy na tumatawag sa kanyang anak, di ba? Kaya sa oras na ito, bibigyan namin siya ng isang anak. Huwag kang mag-alala, sa sandaling kumilos ang Tentacle Man, agad namin siyang aayusin. Hindi masasaktan ang batang ito. Ngunit ikinaway ng batang lalaki ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Hindi ako pupunta. Ayokong maging pain. Sa susunod na segundo, lumakad ang kalbong lalaki at binuhat ang bata. Mas kaunting kalokohan. Kung mag-aantala ka pa, papatayin kita ngayon din. Kasabay nito, itinapon niya ang batang lalaki. Sa tuktok ng gusali, nakita ni Tio Li na nangyari ito at agad na nagbigay ng utos, mayroon tayong sitwasyon, maghanda para sa pagkilos. Pagkasabi pa lang ng mga salita, nagsimulang umakyat pababa ang grupo sa mga inilatag na lubad. Ang batang lalaki na itinapon ay maaari lang sumigaw ng tulong nang may kawalan ng pag-asa. Ngunit sa susunod na segundo, isang kakaibang sigaw ang nanggaling sa loob ng parke. Anak, anak! Bago pa makapag-react ang batang lalaki, biglang lumitaw ang Tentacle Man sa likod niya. Ngunit ang labis na nagulat sa akin ay ang Tentacle Man na ito ay may kapansin-pansing pagkakapareho sa isang tao mula sa dati. Saktong-sakto, sumigaw din si Li Cheng ng babala, sige, ang Tentacle Man ay nakagat na ang cane. Lahat maghanda na kumilos. Ngunit sino ang mag-aakala na kukunin ng babaeng nakasalamin ang kanyang braso? Hindi ba nagkasundo tayo dito ng maaga? Hindi mo maaaring nakawin ang kredito ni Jiang Ye. Babawiin mo ba ang iyong salita, Li Cheng? Nang makita ito, ngumiti lang ako ng bahagya. Hey, nakikita ko na. Sa sandaling sinira ng Tentacle Man ang lupa, agad akong bumaril patungo sa batang lalaki. Habang kinuha ng Tentacle Man ang bata, naunahan ko siya ng isang hakbang, kinuha ang kwelyo ng bata,
at itinapon siya sa direksyon ni Li Cheng. Nahuli ni Li Cheng ang batang lalaki sa tamang oras, ngunit dahil sa pagiging pabaya ko, ang aking salamin ay natanggal ng Tentacle Man, at ako ay kinuha ng kanyang mga galami. Patuloy siyang umaungol sa akin, anak. Anak, ibalik mo sa akin ang aking anak. Ngunit nanatili akong kalmado. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng maigi sa loob ng ilang sandali, lubos akong nagulat. Paanong ikaw? Saktong-sakto, sumigaw si Li Cheng ng babala mula sa likod ko, Jiang Ye, kumapit ka. Sabi niya, naghahanda na pumunta at iligtas ako. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay pinigilan sa mismong lugar ng kalbong lalaki at ng babaeng nakasalamin. Nang makita ito, agad na humingi si Li Cheng, anong ginagawa ninyo? Kung hindi kayo kikilos ngayon, tiyak na mamamatay si Jiang Ye. Sino ang mag-aakala na ang babaeng nakasalamin ay puno pa rin ng paghamak? Mas mabuti na mamatay siya. Akala ko ang Jiang Ye na ito ay mayroong lakas, at lalaban siya sa Tentacle Man sa isang stalemate. Mukhang isa lang siyang tanga na papatayin. Doon lang napagtanto ni Li Cheng, kaya wala kayong magandang intensyon mula sa simula. Ngunit bakit niyo ito gagawin? Ngunit bago pa makasagot ang kalbong lalaki at ang babaeng nakasalamin, sinagot ko ito para sa kanila, Li Cheng, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ito ay dahil alam ko ang kanilang sikreto ng cannibalism. Nang marinig ang salitang, cannibalism, nagulat si Li Cheng. Ano, cannibalism? Ngunit habang nalilito si Li Cheng, isang siksik na spray ng mga bala ang bumaril patungo sa paa ng kalbong lalaki. Hindi maganda, isang sneak attack. Mayroong mga kaaway. Ang mga nagpaputok ay sina Tio Li at ang kanyang grupo, na dumating sa tamang oras. Kasabay nito, nakita rin nila ako na nakulong ng Tentacle Man at sumugod patungo sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Direktang kinuha ni Xiao Shuai ang isang Molotov cocktail. Tio Xiaoyong, nandito kami para tulungan ka. Kasabay nito, itinapon niya ito sa Tentacle Man ng walang pag-aalinlangan. Ikan-away lang ng Tentacle Man ang kanyang mga galami ng bahagya, hinati ang Molotov cocktail sa dalawa sa mismong lugar. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ng Tentacle Man ay biglang naging malabo. Tinitigan niya ng gusto si Xiao Shuai sa harapan niya, walang katapusang bumubulong, anak, ang anak ko. Agad kong naintindihan, hindi ba ito isang klasikong paghaharap ng ama at anak? Kung gayon, magiging kawili-wili ang mga bagay-bagay. Nang makita akong nakulong, sumigaw si Xiao Shuai, aba, ang halimaw na ito ay napakalakas. Sa mga salitang ito, umungol ang Tentacle Man, ikaw na maliit na bata, huwag kang magmura. Ang iba pa na nakarinig nito ay naguluhan din. Nagawa pa rin nilang tumawag ng babala, mag-ingat, ang bagay na ito ay hindi ordinaryong zombie. Habang nagsasalita sila, sumugod si Kuya Chong sa isang pagsabog ng bilis. Hindi rin nanatiling walang ginagawa ang Tentacle Man, dahil ang mga galami sa kanyang katawan ay bumaril na may isang whoosh. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kuya Chong na iwasan ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang bilis. Samantala, ang babaeng nakasalamin at ang kalbong lalaki sa malayo ay naguluhan din. Paano lumitaw ang isa pang variant? Ngunit nang lumingon ng babaeng nakasalamin, sumigaw siya, ang isang variant ay talagang nakikipaglaban kasama ang isang buhay na tao. Hindi ito malinaw na siyentipiko. Sa sandaling iyon, matatag na nakulong si Kuya Chong ng mga galami. Ngunit sa isang simpleng ungol mula sa kanyang lalamunan, agad niyang pinunit ang mga galami sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isa pang matalim na spike ang bumaril patungo sa kanya. Mabilis na hinaranggan ni Kuya Chong ang atake gamit ang kanyang dalawang kamay, ngunit malinaw na nahihirapan siya. Hindi pinindot ng Tentacle Man ang atake, sa halip ay tumayo lang doon at nanunood ng tahimik. Nang makita ito, ngumiti ako. Kuya Chong, nakatagpo ka ng iyong katapat sa oras na ito. Ang kalbong lalaki sa malayo ay medyo naguluhan. Ang batang iyon, si Jiang Ye, may mood pa siyang magbiro. Sino ang mag-aakala na sa susunod na segundo, madali kong pupunitan ang mga galami na tumatali sa akin. Saktong-sakto, mukhang may naalala si Fa Qiang. Tinawag ng batang iyon kanina siyang Tio Yong. Naalala ko na minsan sinabi ni A. Xing na ang pinuno ng settlement sa TCT ay nagngangalang Jiang Xiaoyong. Oo, iyon na, Jiang Xiaoyong. Walang ya,
Ang batang ito ay ginagawa kaming mga tanga. Ang babaeng nakasalamin ay galit na galit ngayon. Kaya ang mga taong ito ay dapat na ang pangunahing puwersa sa pakikipaglaban ng settlement na iyon. At ang mga taong iyon doon, ang pinakamalakas sa kanila ay pantay lang kay Li Cheng, ngunit ang kanilang kagamitan ay kahanga-hanga. Ang pinaka-nakakagulo ay si Jiang Ye, hindi Jiang Xiaoyong, at ang variant na kasing lakas ng Tentacle Man. Halos wala tayong pagkakataon na manalo laban sa kanila. Kahit na manalo tayo, ito ay isang Pyrrhic victory. Dapeng, pigilan mo muna ang mga taong iyon. Ang iba pa sa inyo, tulungan niyo ako. Nang marinig ang utos, sumugod si Dapang na may palakol, agad na inihagis ito sa hangin. Ito ay parang isang meteorite na bumabagsak mula sa kalangitan, na lumilikha ng isang marahas na bagyo ng enerhiya na nagwasak sa mga kalapit na malalaking puno, na pinutol ang mga ito sa dalawa. Nang makita ito, naisip ni Tio Li ng masama, walang ya. Malinaw na sinusubukan nilang magdulot ng gulo. Anong plano nila? Lumabas na ang target ng babaeng nakasalamin ay si Xiao Shuai. Hindi pa napagtanto ng bata ang panganib, ngunit agad na sumugod si Four Eyes, na pinuprotektahan si Xiao Shuai gamit ang kanyang sariling katawan. Sinipa siya ng babaeng nakasalamin sa ulo, na nagpabato kay Four Eyes. Ngayon, si Xiao Shuai ay parang isang tupa sa katayan, madaling kinuha ng babaeng nakasalamin. Si Shanshan, na nasa likod nila, ay hindi naglakas loob na gumawa ng galaw. Nagpumiglas si Xiao Shuai, sumisigaw, hindi ka makakatakas sa pagkuha sa akin bilang hostage. Ngunit ngumiti lang ang babaeng nakasalamin. Aba, ang maliit na bata ay may laban sa kanya. Sayang lang at wala itong silbi sa aking mga mata. Kasabay nito, sinuntok niya si Xiao Shuai sa mukha. Nang makita ito, umungol ang Tentacle Man, malapit nang sumugod upang iligtas ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Kuya Chong, na ipinipot ang kanyang leeg. Habang malapit nang putulin ito ni Kuya Chong, mabilis akong nagsenyas para hayaan siya. Hayaan mo siya, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Naguluhan si Kuya Chong, hahayaan ko siya. Itinuro ko ang Tentacle Man at ipinaliwanag, malapit na siyang mag-all out. Ang pag-istorbo sa kanya ngayon ay hindi magiging matalinong pagpili. Malinaw, hindi nakuha ng babaeng nakasalamin ang sitwasyon. Kung ayaw mong mahiwalay ang ulo ng maliit na batang ito sa kanyang katawan, ibaba ninyo ang inyong mga sandata para sa akin, ngayon din. Sumigaw si Tio Li, hayaan mo si Xiao Shuai. Ako na ang iyong hostage bilang kapalit. Ngunit ngumiti lang ang babaeng nakasalamin ng masama. Nang makita kung gaano kayo kaatubili, alam kong tamang tao ang nakuha ko. Isang palitan, imposible. Si Old Li ay parang isang langgam sa isang mainit na kawali. Kung may mangyari kay Xiao Shuai, paano niya haharapin ang kanyang ina? Nang makita ang kanilang panik, lalo pang naging mayabang ang babaeng nakasalamin. Lahat, ilagay ang inyong mga sandata sa lupa. At pagkatapos ay bumalik ng 100 metro. Sinenyasan lang ni Old Li ang lahat na sumunod. At pagkatapos ay ang halimaw na sumama sa inyo, ayusin ang Tentacle Man. Ngunit bago pa niya matapos, ang appendage ng Tentacle Man ay bumaril na may isang whoosh, na pinindot ang kanyang noo. Sa isang iglap, nag-atubili ang babaeng nakasalamin sa loob lang ng isang sandali bago nagdesisyon na pakawalan si Xiao Shuai, na iniwasan ang atake sa isang pagsabog ng bilis. Sa kasamaang palad para kay Fa Qiang at sa kanyang mga tauhan, nahuli sila sa gitna ng labanan at nahati sa dalawa sa dibdib ng atake ng Tentacle Man. Qiang! Sumigaw ang kalbong lalaki. Sa ngayon, umatras na ang babaeng nakasalamin sa isang ligtas na distansya. Walang niya. Anong nangyayari? Hindi ba nila pinipigilan ang Tentacle Man? Ngunit nang tingnan niya ng mas malapit, nakita niya si Jiang Xiaoyong na nanunood lang ng palabas ng may interes, at si Kuya Chong ay nagbigay pa sa kanya ng isang mapaglarong kaway. Walang niya, ginawa nila akong tanga. Sininamantala ng Tentacle Man ang pagkakataon, ang kanyang galami ay pumulupot sa kanang binti ni Xiao Shuai. Nang makita ito, si Old Li ay malapit ng sumugod para iligtas, ngunit mabilis ko siyang sinenyasan na tumigil. Si Shuai Shuai ay hindi nasa panganib. Maaari lang tayong manood mula sa gilid. Halos hindi makapaniwala si Old Li sa kanyang narinig. Talagang hindi nasa panganib. Nahuli siya ng Tentacle Man. Ngunit ang ginawa ng Tentacle Man pagkatapos ay tuluyang natulala si Old Li. Ang Tentacle Man ay ngumiti. Anak,
Shuai, ako ang tatay mo. Kumusta na yan, Zhang Shengji? Si Jiang Xiaoyong ay isang taong may isang salita. Ang asawa at anak mo ay parehong buhay at maayos. Sa mga salitang ito, sa wakas ay nag-react si Xiao Shuai. Tatay, talaga bang tatay kita? Nagkibit balikat ako. Siya ang tatay mo. Ang aking unang hula ay tama. Ang tatay mo ay may katulad na konstitusyon kay Kuya Chong. Hindi na mapigilan ni Shuai. Itinapon niya ang sarili niya sa mga bisig ni Zhang Shengji, bumababa ang mga luha sa kanyang mukha. Gayunpaman, naguluhan ang kalbong lalaki. Ano ba ang balangkas na ito? Tapos na tayo, lahat, umatras. Ngunit paano hahayaan ni Zhang Shengji na tumakas sila? Ang kanyang mga galame ay bumaril ng walang pag-aalinlangan, umabot sa likod ng kalbong lalaki sa isang iglap at mahigpit na tinatali siya. Bago pa siya makapagpumiglas, sumigaw ang kalbong lalaki, Huang Ling, bilasin mo, putulin mo ang mga galame. Anong hinihintay mo? Ngunit ang babaeng nakasalamin ay iniwan na siya at tumakas, na nag-iwan sa kalbong lalaki na nalito. Walang ya, ibinenta mo ako. Hindi niya napagtanto na ginagamit lang niya siya para bumili ng oras. Kahit na lumaban sila ng magkasama, hindi sila magiging katapat ng Tentacle Man, bukod pa rito si Jiang Xiaoyong at ang iba pang variant. Ang tanging pag-asa niya na mabuhay ay ang hayaan ng kalbong lalaki na pigilin sila, ngunit mali niya na na-estimate ang bilis ng mga galame ng Tentacle Man at ang kanyang determinasyon na patayin siya. Dahil siya lang ang gumamit kay Xiao Shuai bilang bargaining chip, kailangang mamatay ang babaeng nakasalamin. Siya ay nasa isang kawawa na estado, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, basag ang kanyang salamin. Tapos na, sa oras na ito talagang tapos na ako. Hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Zhang Shengji, kinakaladkad siya pabalik gamit ang kanyang mga galame. Ikaw na walang yang babae, sinubukan mo pa rin akong ibenta. Ngayon, ang tanging pag-asa niya na mabuhay ay nasa kay Li Cheng. Mukhang nagdesisyon na si Li Cheng. Walang ya, susugal ako, ngunit saktong-sakto, tinapik ko ang kanyang balikat. Naguluhan si Li Cheng. Kailan ka nakarating sa likod ko? Hindi ako sumagot, sinenyasan lang siya na huwag kumilos. Dahil nandito ako, ginagarantiya ko ang iyong kaligtasan. Nang makita ito, sinumpa ng kalbong lalaki, Li Cheng, walang ya ka. Nagtataksil ka na rin sa amin. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, marahas na ibinagsak siya ni Zhang Shengji sa lupa. Inubo ng kalbong lalaki ang isang bibig na dugo, ngunit hindi pa tapos ang pag-atake ni Zhang Shengji. Isang galame ang tumaas ng husto at pagkatapos ay ibinagsak, na binasag ang lahat ng apat na bahagi ng katawan ng kalbong lalaki at pinagulong ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakasalamin ay napuno ng kawalan ng pag-asa, sinusubukan pa ring magpumiglas. Humigpit ang mga galame, ang kanyang dibdib ay mabilis na lumobo, tulad ng dalawang vacuum-sealed balloons. Pagkatapos, sa isang nakakasulasok na crack ng buto, namula ang kanyang mga mata mula sa pressure. Sino ang nakakaalam kung anong iniisip niya sa huling sandali na iyon? Ang kanyang katawan ay dinurog sa mismong lugar ni Zhang Shengji na may malakas na boom. Agad na sumunod ang sistema na may isang abiso. Bane ng kontrabida ay nakumpleto. Kinakailangan ng misyon, alisin ang mga banta upang magbigay ng tulong sa mga potensyal na kakampi. Gantimpala, 80 puntos. Maaari bang ang potensyal na kakampi sa misyon na ito ay tumutukoy sa taong ito, si Zhang Shengji? Pagkatapos ay lumingon ako kay Li Cheng. May iba ka pa bang tanong? Galing ka sa settlement sa T-Leaf City District. Anong ibig mong sabihin kanina tungkol sa pagkain ng tao? Nang marinig iyon, agad na nagbago ang aking ekspresyon. Akala mo ang pagiging isang evolver ay isang bagay ng swerte, tama? Sa wakas ay naintindihan ni Li Cheng. Ang ibig mong sabihin, ang dahilan kung bakit kami naging mga evolvers ay dahil kailangan namin. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Nanay, gutom ako. Gusto ko rin kumain ng karne. Mabilis na pinatahimik ng nanay ng dalagita ang kanyang sarili. Huwag kang magingay. Kailangan ni Tio na kumain ng karne para magkaroon ng lakas na protektahan tayo. Kuya Lee, pasensya na, hindi alam ng bata ang ginagawa niya. Okay lang. Hayaan mo ang bata na kumain ng kaunti. Ang babae ay mabilis na ikinaway ang kanyang mga kamay. Hindi, Kuya Lee, talaga.
Lumabas na ang karne na kinakain niya sa lahat ng oras ay laman tao. Lahat kayo tumakbo. Ang Tentacle Man ay bumalik. May ilang tao na nawawala. May nakita ba sa inyo sa Tentacle Man? Wala. Kung nakita namin siya, buhay pa ba tayo para magsalita tungkol dito? Ang anak ko, may nakakita ba sa aking anak? Nang maisip ito, hindi na kinaya ni Li Cheng. Yumuko siya at nagsuka sa lupa. Isang grupo ng mga walang niyang kanibal. Tuluyang nawala ng katinoan si Li Cheng, kinakaway ang kanyang mga braso sa hangin. Mga walang niya, mga hayop, lahat kayo, pumunta kayo sa impyerno. Laman tao, kaya kumakain ako ng laman tao sa lahat ng oras. Walang niya, nararapat din akong mamatay. Paano ko nagawa yun? Pagkatapos ay tiningnan niya kami. Kaya kayo din ay nakakuha ng inyong mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain ng laman tao, tama. Mabilis na ikanaway ni Old Lee ang kanyang mga kamay. Paano mo iisipin yan sa amin? Hindi kami ganoong uri ng tao. Pagkatapos ay inihagis ko si Li Cheng ng isang variant core. Marami kaming alam kaysa sa iyo, at mayroon kaming iba pang paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang kumain ng laman tao para maging mas malakas. Ito ay isang variant core. Maaari mo silang makuha mula sa mga zombie at iba pang mga evolvers. Hindi ito kasing karaniwan tulad ng laman tao, ngunit mas mahusay ang paggana nito at walang mga side effect. Sigurado ako na naramdaman mo na rin ito. Simula nang maging evolver ka, naging mas mahirap bang kontrolin ang iyong mga emosyon. Ang karahasan at pagpatay ba ay nagpaparamdam sa iyo ng excitement? Kung gusto mong magbago, kailangan mong huminto sa pagkain ng laman tao mula ngayon. Sa pinakamababang, pananatilihin nito ang iyong marahas at baluktot na mga tendensya na hindi lumala. Kasabay nito, tiningnan ko si Zhang Shengjie. Kung tungkol naman sa iyo, Zhang Shengjie, maaari ka pa bang magsalita ng malinaw? Ikanaway niya ang kanyang kamay sa akin. Jiang, kuya, salamat, anak, iligtas. Nang marinig ito, agad akong nagalit. Hoy, huwag mo subukan sa akin ang anumang walang kwentang pamilya na iyan. Mabilis na sinubukang magpaliwanag ni Zhang Shengjie, hindi, ano, ang ibig kong sabihin. Jiang, nagbuntong hininga ako at ikanaway ang aking kamay sa pagkabigo. Tama na. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ang taong ito ay tulad ni Kuya Chong, sinira ng mutasayon ang kanyang speech center, ngunit ang kanyang isip ay malinaw pa rin. Ngunit mukhang nakakatakot ka talaga ngayon. Ang pagbabalik sa iyo sa settlement ay tila medyo. Nang marinig ito, talagang ngumiti si Zhang Shengjie. Bagaman nauutos siya ng husto, nagawa niyang ipahiwatig na hindi ito kailangan. Okay lang siyang manatili sa labas. Hanggat alam niya na ligtas ang kanyang anak, ang kanyang puso ay nasa kapayapaan. Sa puntong ito, nagbigay sa akin si Zhang Shengjie ng isang thumbs up. Jiang, matalino sobra. Lubos akong naguluhan. Anong matalino sobra? Tinatawag lang iyang matalino. Pagkatapos, ngumiti ako at bumaling kay Li Cheng. Ngayon na ang banta dito ay tuluyang naalis, malamang na kailangan mong pangunahan ang mga natitirang tao mula sa West Steel Plant. Matatag na tumanggi si Li Cheng. Isa akong evolver na kumain ng laman tao. Hindi magiging ligtas para sa sinuman kung ako ang pinuno. Ang sinabi ni Li Cheng ay may kabuluhan. Nag-isip ako sandali. Paano kaya ito, Tio Li? Ikaw muna ang pansamantalang pinuno sa West Steel Plant. Li Cheng, maaari ka nang sumama sa akin pabalik sa Tilith City. At Kuya Li, mula ngayon, ako ang magbabantay sa demonyo sa iyong puso. Samantala, sa hangganan ng kalapit na SCT, isang grupo ng mga tao ang tumatakas mula sa mga zombie. Tara na, iwanan na natin siya. Wala na siyang pag-asa, sigaw nila na maaari lang manood mula sa malayo. Ang mga zombie na ito ay iba sa iba, na nag-evolve sa isang ganap na bagong estado. Ang inabandona na lalaki ay maaari lang maghintay ng kanyang kamatayan nang may kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng isang serye ng mga sigaw, siya ay naging isang tumpok ng mga tuyong buto. Ngunit kakaiba, ang mga buto sa lupa ay biglang gumalaw, at sa kanilang lugar ay tumayo ang isang bagong-bagong zombie. Kabilang sa ilang survivors, isang babaeng may dilaw na buhok ang hindi na makatakbo pa. Hinihikayat siya ng kanyang kasintahan, kailangan mong tumakbo,
kahit na hindi mo kaya. Kung mahabol nila tayo, magiging pira-piraso tayo. Saktong-sakto, sumenyas ang isang kasama para tumahimik sila. Makinig ng mabuti. Isang mahinang tunog ng pagaspas ang umabot sa kanila. Parang hangin. Talagang hangin. Ibig sabihin malapit na tayong makarating sa gilid ng gubat. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang tunog ng pagdurog ang nanggaling sa likod. Nahabol tayo ng mga bagay na iyon. Walang oras na sayangin, tumakbo. Sigaw niya, na hinihikayat ang kanyang kasintahan habang tumatakbo, malapit na ang tagumpay. Hindi tayo maaaring mamatay dito. Pagkatapos tumakbo ng kalahating oras, sa wakas ay nakakita sila ng isang ilaw sa malayo. Malapit na silang umalis sa gubat. Sumigaw ang babae sa tuwa, nagawa natin. Nagawa natin. Sa wakas ay ligtas na tayo. Hindi niya alam na ang kanyang sigaw ay magiging kanyang kapahamakan. Isang berdeng baging ang biglang lumitaw sa itaas. Sa susunod na segundo, sa isang whoosh, mahigpit na pumulupot ang baging sa kanyang leeg. Ito ay isang mutated plant. Inilabas siya nito sa himpapawid, at sa isang nakakasulasok na crack, isang spray ng pulang ambon ang sumabog mula sa kanyang katawan. Patay na siya, tanging ang ibabang bahagi lang ng kanyang katawan ang nahulog sa lupa. Ang kanyang kasintahang may maikling buhok ay nakatitig sa pagkabigla, bumababa ang luha sa kanyang mukha. Xiaotung, ang Xiaotung ko, tumingin ka sa paligid. Binalaan siya ng isang kasama habang papalapit ang mga plant-based zombies na umuungol. Sinampal niya ang nagdadalamhating kasintahan. Patay na si Xiaotung. Kung ayaw mong sumama sa kanya, kung gayon kumalma ka. Di nagtagal, nagawa ng 4 sa kanila na makatakas sa gubat. Ang mga plant-based zombies sa likod nila ay tumigil sa gilid, umuungol na parang nag-uusap, bago ang isa ay tumawid sa linya na naghihiwalay sa gubat mula sa lungsod. 12 ng mga ito ang sumunod. Samantala, dumating ang 4 na survivors sa isang parke. Nandito na ako dati kasama ang mga kaibigan ko. Ito ang suburban park ng M-City. Mukhang nakarating na tayo sa M-City. Ngunit kakaiba, walang sino man dito. Nararamdaman na parang ganap na inabandona. Tama ka, sa nangyari sa ating S-City, makatuwiran na ang kalapit na M-City ay inilikas. Saktong-sakto, itinuro ng lalaking may maikling buhok ang unahan. Tingnan ninyo, ano yan? Sinundan nila ang kanyang tingin. Siguro isang survivor. Mukhang ang ilan sa iba pa na tumakas ay nakalabas din. Ikan-away nila ang kanilang mga kamay patungo sa figure. Hoy, kaibigan, alam mo ba kung nasaan ang lugar ng paglikas? Ang figure ay walang iba kundi si Zhang Shengjie, ang tentacle man, na naglalakad-lakad. Nang makita ng mga survivors ang kanyang hitsura, natulala sila sa takot. Hindi maganda, isa ito sa mga plant-based. Tumalikod sila at tumakas ng walang pangalawang pag-iisip. Ngunit si Zhang Shengjie ay hindi man lang gumalaw, ang kanyang tingin ay nakatuon sa direksyon ng gubat. Di nagtagal ay naubusan ng hininga ang mga survivors. Pagkatingin sa likod, nakita nila na hindi sumunod si Zhang Shengjie. Ang kakaiba nito, may mga plant-based na bagay sa gubat at sa lungsod din. Isang kakilakilabot na premonition ang gumapang sa kanilang isip. Maaari bang ang mundo sa labas ng gubat ay bumagsak na rin? Ngunit bakit hindi sila kumalat mula sa gubat? Saktong-sakto, bumalik ang tunog ng pagdurog. Nahabol sila ng mga plant-based zombies mula sa gubat. At di nagtagal ang 4 ay napaligiran. Ang kanilang bilang ay lumalaki. Bumagsak ang lalaking may maikling buhok sa kawalan ng pag-asa. Tapos na, hindi sana tayo tumakas. Kung nagtago lang tayo sa gubat, maaari sana tayong nakaligtas sa loob ng ilang buwan pa, at si Xiaotung ay kasama ko pa rin. Habang sumusugod ang isang plant-based zombie sa kanya, idinikit niya ang isang patalim sa kanyang sariling lalamunan. Ayokong maging pira-piraso ng mga halimaw na ito. Ayokong mamatay ng ganoon. Ngunit sa susunod na segundo, sa isang whoosh, ang galami ni Zhang Shengjie ay bumaril, malinis na pinutol ang ulo ng plant-based zombie. Lumakad siya patungo sa 4 na survivors, ang kanyang mukha ay isang walang emosyon na maskara. Samantala, sa Apocalypse Fortress, malakas ang hangin ngayon. Ang misyon ng Utopia ay patuloy pa rin. Ang misyon ng Established Branch ay nakumpleto. Gantimpala, 80 puntos. Kasalukuyang puntos, 231.
Paano ko gagamitin ang napakaraming puntos? Tama, tingnan natin kung mayroong bagong stock. Armed Deterrence Supply Crate, 20 puntos. Ability Awakening Supply Crate, 100 puntos. Black Tech Supply Crate, 50 puntos. Hindi ko inaasahan ang isang Level 3 crate. Ang huling Level 2 crate ay nagbigay sa akin ng physical overload. Tingnan natin kung ano ang mayroon sa Level 3 na ito. Ang pagpapalit ng Level 2 Armed Deterrence Supply Crate ay matagumpay. Nakuha, isang Armored Jeep. Ang pagpapalit ng Level 3 Ability Awakening Supply Crate ay matagumpay. Nakuha, isang Level 1 Enslavement Mark. Markahan ang isang kaaway gamit ang Enslavement Mark, na ginagawang tagapaglingkod ng gumagamit. Pinakamataas na bilang ng mga alipin, ang pagpapalit ng Level 2 Black Tech Supply Crate ay matagumpay. Nakuha, plus 30 Physical Enhancement Potion. Nakakainis na isa lang ang maaari kong gawing alipin. Si Kuya Chong, Zhang Shengji, at Li Cheng ay matatag na ngayon. Manunood muna ako sa kanila ng mas matagal. Saktong-sakto, naglabas ang sistema ng isang bagong misyon, pag-alis ng weeds. Hayaang ang anumang settlement ay malayang lumaban sa isang pagsalakay ng minsan at alisin ang banta na dulot ng mga weeds. Gantimpala, 100 puntos. Nang makita ito, lubos akong naguluhan. Pag-alis ng weeds, at alisin ang banta mula sa weeds. Gusto ba akong tulungan na magtanggal ng damo sa isang bukid? Ngunit habang nakatayo ako doon na naguguluhan, kumaluskos ang walkie-talkie sa likod ko. Kuya Xiaoyong, naririnig mo ba ako? Mayroong sitwasyon sa tatay ni Shuai Shuai. Dinala ni Zhang Shengji ang plant-based zombie pabalik. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon na. Hindi ba yun ang Tentacle Man? Narinig ko na kasama siya ng ating pinuno Jiang. Ano ang bagay na kinakaladkad niya? Saktong-sakto, isang boses ang tumawag mula sa likod ni Zhang Shengji. Di nagtagal, lumabas si Tio Li, ang nanay ni Xiao Shuai, at ang iba pa. Asawa, bumalik ka na. Sobra kang namimiss namin. Ngunit ang sistema ng wika ni Zhang Shengji ay hindi pa bumabawi. Nauuto siya, anak, at ang asawa ko. Ang nanay ni Shuai Shuai ay umiiyak sa mga bisig ni Zhang Shengji na parang bata. Sa wakas ay muling nagkasama ang pamilya natin. Yumuko ako upang suriin ang plant-based zombie sa lupa. Hindi ko pa ito nakita sa aking nakaraang buhay. Sinubukan ni Zhang Shengji na magpaliwanag, malaki, gubat, gilid, gubat, karne at veggies too. Lubos akong nawalan ng pag-asa. Ang nakaligtas na, lalaking may maikling buhok ay pumasok. Kuya, hayaan mo akong magpaliwanag. Tumakas kaming lahat mula sa S-City. Ganap itong natatakpan ng isang gubat ngayon, at maraming tao ang nag-mutate sa mga plant-based beings na ito. Nang marinig ito, ang aking isip ay nagsimulang tumakbo. Plant-based beings. Patuloy ang lalaki, ngunit kuya, sa hitsura nito, hindi rin ganoong ligtas ang M-City mo. Tama ka, sagot ko. Dapat nakita mo sa daan mo dito na karamihan sa mga tao ay naging mga zombie. Tio Sheng, mayroong isang armored jeep sa likod ng bumagsak na pader sa kalye sa silangan ng base. Pakiayos na may magdala nito pabalik agad. Ang iba pa sa inyo, sumama kayo sa akin sa hangganan sa pagitan ng dalawang lungsod. Di nagtagal ay nakarating kami sa gilid ng M-City. Gaya ng inaasahan, ang lupa ay natatakpan ng mga baging, at tumaas ng husto ang mga ito mula nang dumating ang mga survivors. Ang isa sa kanila ay nagmungkahi na bumalik kami, ngunit nagdesisyon ako sa mismong lugar. Papasok tayo sa gubat. Natulala ang survivor. Kuya, anong sinasabi mo? Ang gubat ay hindi kapani-pani walang mapanganib. Bakit pa kami naglaban ng husto para makatakas? Pwede mo na lang kaming patayin. Ngunit mayroon akong sariling plano. Kung hahayaan lang natin ito, ang West Steel Plant ay malamang nalalamunan ng mga baging di nagtagal, na sisira sa ating buhay at produksyon. Ngunit bago iyon, mayroong mas mahalagang bagay na gagawin. Sumulyap ako kina Shanshan at Zhang Qi. Ang kasalukuyang lakas ninyo ay medyo kulang pa rin. Para harapin ang mas mahirap na sitwasyon sa hinaharap, kailangan ninyong harapin ang mga krisis sa sarili ninyo. Kunin ninyo si Old Lee at ang mga tao mula sa West Steel Plant. Gagawin namin ang ilang mission ng pangangaso sa susunod na ilang araw.
Ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon na ito bago pumasok sa gubat ay upang ihanda sila para sa isang oras na hindi ako maaaring naroon, upang si Tio Lee, Zhang Qi, at ang iba pa ay makayanin ang biglaang krisis sa sarili nila. Ang pinakamabilis na paraan upang mapalakas ang kanilang lakas ay ang paggamit ng mga bihirang cores na matatagpuan sa loob ng mga zombie upang mabilis na mapalakas ang buong grupo. Sa pagdaragdag ng malayuang mabigat na suporta sa apoy, magagawa nilang harapin ang anumang hindi inaasahang sitwasyon ng madali. Ito ay magpapalaya sa akin na gawin ang mas marami. Di nagtagal, nakakolekta kami ng isang magandang bilang ng mga zombie cores. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, zombies, bakit zombies lang? Walang isang buhay na tao na natira, reklamo ng isang lalaki, na pinatay ang isang zombie sa isang suntok. Walang yaang mga zombie na ito ulit. Bigla siyang naramdaman ng isang matinding pagnanasa. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay 1,000,000 langgam ang gumagapang sa akin. Ayoko nang kumain ng inihaw na karne ng zombie. Gusto ko ng sariwang laman tao. Sa susunod na segundo, lumaki ang mga mata ng lalaki habang inaamoy niya ang hangin. Ang sariwang amoy na iyon ng laman tao, mayroong mga buhay na tao. Sinusubukan mo bang magpakamatay? Partikular na sinabi ng pinuno na huwag buksan ang pinto at lumabas sa panahong ito. Bumalik ka dito. Anong malaking bagay? Inalis na ni Pinuno Jiang at ng kanyang mga tao ang karamihan sa mga zombie sa paligid dito. Kita mo, bumalik na ako. Nang makita ito, ngumisi ang isang matipunong lalaki. Mga buhay na tao, sigurado. At isang uri na hindi ko pa nakakain dati. Sayang at armado sila. Masyadong mapanganib para sa akin na mag-isa. Mukhang kailangan kong maghintay ng ilang araw pa. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Pinalitan ko ang lahat ng aking natitirang puntos para sa mga supply at pagkatapos ay tinipon ang lahat. Hindi ako makapaniwala na nakakuha tayo ng napakaraming cores sa loob lang ng 3 araw. Tio Lee, Zhang Qi, kayong dalawa ang maghati sa mga ito. Kinita ninyo ang mga ito. Mabilis na tumanggi si Tio Lee. Hindi tama yan, Xiaoyong. Ikaw ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Sumang-ayon si Zhang Qi. Oo, Kuya Xiaoyong. At ito ay isang pagsisikap ng grupo. Ako at si Tio Lee ay pinutol ko sila. Tigilan na ang pagiging mahiyain. Hindi tayo kapos sa mga sandata o bala. Sa ngayon, mas mahalaga na magkaroon ng ilang malakas na miyembro kaysa sa isang grupo ng mga hindi ganap na evolvers. Sumingit si Tio Son, kunin niyo na lang kung sinabi ni Xiaoyong. Kailan ba nagkamali ang kanyang paghatol? Lahat kami ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga desisyon. Pagkatapos ay sumulyap ako kay Shanshan. Shanshan, sumama ka sa akin. Dinala ko siya sa isang silid. Kinakabahan si Shanshan. Kuya Xiaoyong, anong ginagawa mo? Si Xiao Shuai at ang iba pa, na curious, ay tumiklap sa pinto para makinig. Shanshan, tiisin mo lang sandali. Ang susunod na bahagi ay maaaring masakit ng kaunti. Bumukas ang pinto mula sa loob. Mukhang awkward si Zhang Qi dahil tinitigan ko siya ng malamig. Kuya Xiaoyong, ang bilis naman yan. Nang walang salita, kinuha ko ang kanyang tainga. Kuya Yong, dahan-dahan. Pakiusap niya, ngunit hindi ako nasa isang maaway na mode. Sinipa ko siya patungo kay Shanshan. Gusto mong malaman kung anong ginagawa namin, tama. Kung gayon buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Noon lang napansin ni Zhang Qi ang hirenggilya sa tabi ni Shanshan. Nagkamot siya ng kanyang ulo ng awkward. Shanshan, nagpa-injection ka lang. Sumingit ako. Zhang Qi, kinain mo lang ang lahat ng mga variant cores na iyon, di ba? Ikaw ay isa sa mga pinakamalakas sa malakas. Ngayon pumunta ka at magkaroon ng ilang rounds kay Shanshan. Ngayon din, nag-atubili si Zhang Qi. Hindi ba dahil pinapaboran mo ako, Kuya Xiaoyong? Bukod pa rito, isa akong ganap na lalaki. Paano ko aabusuhin ang isang babae? Ngumiti lang ako ng masama. Oy, ikaw, aabusuhin ang isang babae. Shanshan, sige, bigyan mo ang ating Kuya Qi ng isang malaking sampal. Huwag kang mag-alala, gamitin mo ang iyong buong lakas. Kaya ni Kuya Qi yan. Mukhang hindi natinag si Zhang Qi. Sige na, Shanshan, sampilan mo ako. Sobrang lakas ko na ngayon. Tandaan, buong lakas. Sa susunod na segundo, sa isang malakas na tunog, ang mukha ni Zhang Qi ay agad na bumaluktot.
Nagawa lang niyang manatili sa kanyang mga paa sa tulong ni na Four Eyes at Kuya Chong na humahawak sa kanya. Natulala si Shanshan. Kuya Yong, anong nangyayari? Lumabas na binigyan ko si Shanshan ng isang physical enhancement potion. Ngayon, bukod sa akin at kay Kuya Chong, wala nang iba pa ang makatapat sa kanya. Nabulalas ni Zhang Qi ng dismayado, akala ko ako at si Old Li ang pinakamalapit mong mga pinagkakatiwalaan, Kuya Xiaoyong. Mukhang hindi pala, ngumisi si Four Eyes sa tabi niya. Hindi ba malinaw yun? Hindi ba klase Kuya Xiaoyong? Bakit siya magiging ganoong kalapit sa iyo? Sige, tama na. Kuya Chong, Zhang Shengji, Li Cheng, at, sabi ko, na itinuturo ang isang survivor na nagngangalang Ale, ikaw. Sasama ka sa amin sa SCT. Agad na natakot si Ale. Ako, mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga kamay sa pagtanggi. Hindi ako pupunta. Halos hindi ako nakalabas doon ng buhay. Ayoko nang bumalik. Hindi na makatiis si Li Cheng. Tinutulungan ka namin na iligtas ang iyong mga kasama at pamilya, at ikaw ay nag-aalinlangan. Nagdikit ang mga kamay ni Ale, nagmamakaawa. Anong mga kasama at pamilya? Wala na akong natira. Pakiusap, huwag mo lang akong pabalaykan. Magtatrabaho ako ng husto dito, handa akong gawin. Saktong-sakto, nagsalita ang isa pang boses. Ito ang lalaking may maikling buhok na tumakas kasama niya. Sasama ako sa iyo.